Hello. Ito yung hindi siya nag-blow. So sana sa mga kasama ko na gumagawa rin ng kalandilang is sana kung ano yung suggestion nyo kung bakit hindi nag-blow. Pwede nyo rin pong pwede kayo magbigay ng suggestion kung ano yung dahilan bakit hindi nag-blow. Yan. Yun lang po sa mga kasama ko rin. Kahit sa mga nanonood din sa akin. Kung meron kayong alam kung bakit hindi siya nag-blow, kung ano yung napansin yung mali, pwede nyong i-comment sa comment section para mabigyan natin ng tamang linaw, kasi naguguluhan ako, hindi ko alam ba't hindi nag-blow yun lang naman. Kasi matagal lang din nakapag-upload. Yung mga ginagawa ko kasi ngayon puro mga chamber, matagal akong din nakapag-upload medyo busy na konti, pero ito sinubukan ko lang, siningit ko lang sa gawa ko ngayong gabi na guys. Itong ginawa ko na to, sobra kasing dali lang nito talaga gawin, kaya siningit ko lang. Kaya lang sa kasamaang palad hindi siya nag-blow so hindi ko alam kung anong mali ko, kung bakit hindi siya nag-blow. Sa mga kasama ko dyan na gumagawa then baka sakaling alam nyo po kung ano yung naging mali ko, pwedeng magbigay ng opinion. Yan lang, salamat. 3, 2, 1. Ngayon, medyo explain ko lang na konti kung ano yung gagawin ko ito, ano ba gagawin ko dito, weldingin ko to. Ito yung isa sa pinakasimpleng paraan para hindi mahirapan yung mga gumagawa ng use oil stove. Inaisip ko lang sana gumana. Weldingin natin yan, weldingin paikot. Tapos pag isang limbawa na welding na siya, baliktarin natin siya dito. Yan. Pubutasan natin dito, palulusutin natin dito sa kabila, palulusutin natin. Tapos ito yung gagawin natin ganon. Ito yung magiging nozzle nya, ito yung magiging nozzle nya. Ito mahaba, siguro mga 11 inches ang nozzle nya. Pero ang nozzle nya, isasaksak natin dito ng pahiga, maganito. Yan, bali nakahiga yung nozzle nya. Tapos yung hangin nya nandito na rin, dito na natin siya bubutas-butasan. Tapos yung blower nakakabit mismo dito, rektada. So mukhang maganda yung gagawin natin guys. Tignan natin kung ano mangyayari Sige, welding ko muna, hindi ko na ipapakita kasi maglulubat na ako guys. Na na welding na natin. Ngayon, ang gagawin natin, bubutasan lang natin dito. Gagawin natin butas. Ito siya is mga ganito lang pwede na yan. Yan, mga ganito kataas siguro. Mga tingnan natin kung hanggang saan butasan na natin. Pero hindi ko na ipapakita kung paano ko siya bubutasan para mabilis lang tayo. Ngayon ang ginawa ko, hanggang dyan lang, nilagyan lang natin ito ng marker para tandaan na hanggang dyan lang siya. Yan. Tapos bali yung sa mga nagtataka, yung blower nito dito mismo kakapit Okay guys, bali yung butas nito experiment lang to, kaya huwag kayong umasa na blue flame siya So tinaman natin kung ano yung butas na maiisip kong gawin. Update ko lang kayo pagkatapos kong mabutasan. Guys, ito na yung inimbento natin na bagong yung pinakabagong natin na yung pinakabago nating design ng use oil stove. Ito siya. Bali ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 piraso siya. Tapos ito is tatlo, 1, 2,
3. So, ilan yun? 3 times 7, 21, di ba? 21 yan. Tapos, ito naman sa ilalim is 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. O nga pala, ito yung oil distractor niya, no? Itong anim na to, itong oil distractor. Lahat to guys, puro 2mm. Na walang iba-ibang butas. Kasi useless kung gagamit tayo ng iba-ibang butas kasi itong oil distractor niya literal na nakatutok sa sahig. So no need na gumawa pa ng malaking butas para lang sa oil distractor kasi ginagawa lang yung malaking butas ng oil distractor kasi nga hindi siya literal na nakatutok sa sahig, di ba? Ito kasi literal na nakatutok kaya no need na palakihan pa. Kasi pag pinalakihan mo yun, sa mga hindi nakakaalam guys, pag dinamihan mo ng gusto yung butas ng oil distractor niya, tatlo lang ko sa akin yan. Pag dinamihan mo ng gusto, mamumula ang apoy. Kaya kailangan dahan-dahan sa paglagay ng oil distractor. Okay ha, ngayon alam nyo na yan. Kain na natin siya. Yan, minsan na ganyan siya. Yan na guys, uulitin ko lang, tatanggalin ko ulit siya, ganyan lang kasimple. Tanggalin natin siya. Yan. Ayan butas niya. Yan, yun ang butas niya. Napakasimple lang. Kakabit na natin. Tapos kakabit na natin yung blower. No, tapos. Yan lang guys. Guys, ito yung 6 na oil distractor niya. Tignan nyo na mabuti. Yan ang trabaho ng oil distractor. So, tignan natin kung ano apoy niya. Yan ang oil distractor guys, yan ang trabaho niya. So guys, sa inyo nangyari sa first try natin. Unang gawa natin ganyan na nangyari. Kaya lang hindi siya nagbe-blue. Tingnan nyo ah. Ito todo ko. Tingnan ang apoy mo. Alam ko na mali dito guys. Alam ko na yung mali niya. Ang mali nito, naging mali niya, sobrang daming oil distractor, 6. May sinasabi ko dati, malalaman nyo pag may mali sa butas kasi nagkakaroon ng agiw. Ibig sabihin hindi maganda yung pagsunog sa langis. So mayroon tayong babaguhin guys. Kaya ang ginawa ko, tinakpan ko tong magkabilaang nasa dulo. So ang oil distractor ito na lang. So ito hindi naman matatawag na oil distractor to kasi hindi naman nakatutok, pero ganoon pa man may impact pa rin yan. So let's try ulit natin. Nakakataon na to, yung oil distractor nya dalawa na lang talaga. Kita nyo na nakikita nga yung sahig. Ibig sabihin sobrang ano ng oil distractor nya, sobrang lakas.
Hindi mo siyang adjustin ano. Oh, nakikita yung sahig oh. Ngayon, tinakpan natin yung dalawa. Sana may pagbabago. Okay, try na natin. Ano guys, medyo may pagbabago na nung natakpan natin. Ito na niya. Diba, medyo may blue na siya. Na medyo may blue na. Pero syempre sablay pa rin. Tingin ko alam ko na kung anong mali.